Pinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos na magtatupad ng 50 pesos per kilo na price ceilings sa imported na bigas. Ano ang reaksyon dyan ng ilang retailer at mamimili? Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Nangangamba ngayong malugi ang ilang retailer ng bigas dito sa Tondo, Maynila. Kasunod ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa mga imported na bigas. Namomroblema ngayon ang ilang retailer ng bigas sa retail market sa Tondo, Maynila. Kasunod ito ng kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos o ang Executive Order No. 118 na nagpapatupad ng price ceiling na 50 pesos per kilo sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Alinsunod yan sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Sabi ng mga tindero, yan yung premium grade na imported na bigas na mabibili ngayon ng 54 pesos per kilo. Nasa 1,160 pesos daw ang puhunan dyan kada 25 kilo o kalahating kaban. Kaya kung ibabangga sa price cap, malulugi raw sila. Lugi po kasi meron po kaming plastic. Babayad po kaming pwesto. Nagbabayad kami ng permit. Ang kuryente namin. Paano kami yung kakainin namin? Saan namin naman kukunin yun? Mas mainam daw na sa panig ng mga importer magbaba ng presyo para mababa rin makuha ng mga retailer ang bigas. Parang ang lalabas, pogi ang government, bayani ang retailer. Babaril na lang kami sa luneta. Ang tanong ko lang kasi ganito kami ba kung malugi? Meron bang balik sa amin ng gobyerno para tulungan kami at makatayo kami uli? Dahil lugi. Hiling nila na ipaubos muna mga supply nila para hindi sila malugi sa price cap. Ayon kasi sa Department of Agriculture, agaran nilang ipatutupad ang utos ng Pangulo. Lain daw nitong matugunan ng problema sa umano'y hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng bigas. Gaya din ang pagsisiguro sa supply ng mga abot kayang bigas habang pinapanatili ang market stability. Sabi naman ni Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr., ire-review ng National Price Coordinating Council ang price ceiling sa loob ng 2 linggo. Pwede silang magrekomenda ng pagbabago depende sa kondisyon ng merkado. Sa kabilang banda, para sa mamimili, malaking tulong daw ito para magamit nila sa iba pang bilihin ang matitipid sa pagbili ng bigas. Di maganda kung ibababa naman nila para makaano-ano naman ang mga taong bayan. Susan, base sa Executive Order 118 na nilagdaan itong Miyerkules, May 13, epektibo agad ito sa oras na mailathala sa Official Gazette o sa mga opisyal na pahayagan. Yan ang unang balita, ko po si Jomer Apresto para sa GMA News. At tinawag ni Vice President Sara Duterte na grave abuse of power ang mga nangyaring kaguluhan sa Senado at isinisi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot naman ng Malacanang, ang kailangan ng bayan ay public servant na nagseserbisyo at hindi gumagawa ng intriga at fake news. May unang balita si Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagpubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not
follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagseserbisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Dadalo raw sa Senado ang 11 House prosecutor sakali mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Para sa isang impeachment prosecutor, hindi na dapat lumahok bilang senator judge si Senador Bato de la Rosa sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado, binanggit ang 11 kongresista magsisilbing impeachment prosecutors. Tuloy ang paghahanda nila sa impeachment trial at itinutokan na kung kani-kanino mapupunta ang bawat article of impeachment. Siguro maghahati-hati kami at of course we are also in the process of selecting lawyers who will help us. May mga volunteers actually. Some would be members of 2 or 3 teams. Some would be members of only 2 teams, overlapping because there are only 11 members of the prosecution teams. Nandyan yung issue ng unexplained wealth. Nandyan din yung issue ng confidential funds. Ito yung medyo complicated ang pagpepresenta ng ebidensya dahil maraming dokumento involved. Si Jokno na naging private prosecutor noong Estrada impeachment trial, ibinabahagi sa mga kasama ngayon ang mga natutunan noon. Yung ibang mga maaari kong ibahagi din sa kanila tungkol sa rules on evidence at court procedures ay pinabahagi rin natin. Kaugnay naman ang posibleng paglahok ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial. Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened. Kahit sino man sila, kailangan maging patas ang kanilang pagtrato sa kaso. Dadalo ang lahat ng 11 kongresistang miyembro ng House Prosecution Panel sa pag-convene o pagbuo sa Senate Impeachment Court sa Lunes, May 18. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.